Yung tubig kasi dito dapat mabilis yung flow eh. Kung makikita mo dyan sa dulo, parang kulang ng dredging. Ang taas ng tubig, ano, lupa. Imbes maging protection, naging bumigay yung dike oh. Oh, yan yung flood control project oh. Ano kang ginagawa ito? Mukhang may nabubuhos. Halos ma-wipe out yung mga bahay dito sa Riverside Communities, Talisay City, Cebu Province. So ito yung one of the most powerful calamities na nangyari dito sa Cebu Province. Ang daming mga bahay ang lumubog at nawala dito. Yung level doon ng tubig halos lubog yung bubong, pati yung mga puno nasira din, ganyan kataas. So itong Typhoon Tino ay nangyari siya kinaumagahan nun. So yung iba dito marami na magisingin, kaya naman marami ang nakaalis. So itong massive flood dito talagang na-wipe out. Halos mabura na sa mapa itong Riverside dito sa area ng Talisay. Papuntang dagat area na kasi ito eh. So alam nyo ba na dito sa lugar, ang dami pala mga pabahay dito, yung mga private subdivision. Tapos itong mga karamihan ng wipe out ng mga bahay dyan ay mga barong-barong pala. Dito ayon daw sa natanong natin, dapat daw hindi natayuan ito ng bahay. Kita mo yung merong heavy equipment dyan. Dito ang dami mga bahay dati dyan. Dito tayo magsimula sa Tres Aliños Street. Dito may mga bahay at saka subdivision dito na malapit sa dagat. So dito rin kasi nasira yung dike yata ito eh. Makikita mo dito kung kano kalakas yung impact. Tapos itong kasada dati, lubog yan kasi mga tubig pumasok naman sa mga subdivision. Nandito na tayo sa Talisay, dito sa Cebu Province. Ito kabayan, papuntang Biasong, hanggang dun sa Mananga River. Alam niyo yung Mananga River, yan yung tinamaan ng matinding flooding nung huling bagyo. Halos maraming mga bahay ang na-wipe out dun. Ito kasing lugar dito sa Talisay, malapit sila sa dagat area. Alam niyan yung mga taga Cebu na pupunta dito, maraming mga resort dito dati eh. Ngayon, unting-unting nagsasarado kasi nung bagyo din, itong tubig dito kabayan, umabot talaga dito sa kalsada. Talagang lubog yan. Saka ito, tignan mo to dito. Nawasak yung dike oh. Hindi kinaya yung daanan ng tubig. Doon, pupunta natin doon malapit sa tulay para may pakita ko sa inyo yung doon, mga nasira sama ng mga kabayan. Grabe yung dito nangyari nung huling bagyo. Maniwala kayo sa hindi, itong tubig dito, wasak na yung mga pader. Ganyan matindi yung kanila kabayan. Talagang nilamon ng tubig eh. Parang nagsama na yung high tide tsaka malakas na tubig. Hindi daw hirap daw lumabas yung tubig, pero ito, dagat na kasi ito, dapat labasan. Parang ang sabi daw, yung meron ng flood control dito, hindi daw umubre, hindi tumalab, no? Ngayon lang daw nangyari ito sa kanila. Ilang taon na silang nakatira dito sa Talisay, Cebu. Ito kabayan, papuntang ko na to sa CSR Road. Dami mga subdivision dito eh. Papuntang Burgos Street. Parang ito yung pinakabilihan ng Talisay. Meron din dun sa Tabunok. Yan yung pinakapalengke dito sa Talisay. Dami ng mga dito, no? Mga commercial. Dumadami din kasi yung mga dito subdivision eh. Ito yung tulay. Tingnan mo itong, dito yung nagkaroon ng talaga. Matinding apaw ng tubig. Meron naman siyang flood control. Tingnan mo, may steel sheet pile. May dike. Pero burado eh. Ito may Nandiyan pa yung
Mga puno na nasira oh. Pati mga bahay. Kundi kasi ito eh, sabi nila slum area din, tingnan mo yan, no? Burado lahat dito. Ito mga bahay dito, inabutan ng tubig, tingnan mo ngayon, may tubig pa nga ngayon, no? Puro mga kan dito, mga pabahay eh. Yung tubig kasi dito, dapat mabilis yung flow eh. Kung makikita mo dyan sa dulo, parang kulang ng dredging. Ang taas ng tubig, ano? Lupa oh. Ay yung flow ng tubig yan, hirap lumapas. Slum area. Tingnan mo yung dike oh. Imbes maging protection, naging kon eh. Bumigay yung dike oh. Steel pile. Yung mga bahay guys, so talagang nilamon. Sabi nga nila parang mabubura sa mapa eh. Itong lugar na to. Oh, yan yung flood control project oh. Ano sabi niyo guys, malambot? Heavy equipment. Mukhang inaayos na yung lupa dito. Purado lahat. Oh, walang naiwan dyan oh. Tanggal yung mga bahay. Ito kabay, lubog lahat ng mga bayan dyan. Yan yung heavy equipment dyan. Oh, grabe oh. Ang mahirap nito pag nakatira ka malapit dito, talagang ilang segundo lang yung kon mo. Pag evacuate, kailangan mabilis talaga. Nandiyan pa rin yung mga bakat na mga lupa, oh, nakadikit. Dito yata yung daanan sa mga kabayan. Ito, tignan mo yung mga bahay. Wasak talaga oh. Ito yung ilalim ng tulay oh. Sino sa barangay nito eh? Biasong? Asa taman tubig diri ni Agi ma'am? Asa man taman diri yung kuan apaw jud? Lapaw tubig diri sir. Abot sa tulay? Wala ra. Wala, murag ila anang na ay Kanin kanang pierhead gana dia. balay nga ano diri. Kana diha tanong buro ko na ang balay diha anay. Ah, puro bahay pala yan dyan. Puro mga balay na diya. Puro na kaanod. So, sa may gibuhat karon diya. Itong nakikita nyong bakanting area dyan, puno na mga barong-barong dati yan. Hindi po yan reclamation or yung tinatambak nila. Yan po ay literal na maraming mga nakatira at talagang na-wipe out. Halos mabura nga sa mapa. So, ang sabi daw dito, bawal na daw tayuan yan dyan kasi nasa danger zone. Dapat daw 40 meters malapit dito sa river ay bawal tayuin. At nakikita mo yung mga bahay dyan, yan po yung private dyan, mga pabahay. So, nakakalungkot lang dahil yung mga nakatira dyan talagang inabot ng tubig. Kasi wala pang dike. Yung ginawa ng flood control project dito, pakuan yan dugtong-dugtong by batch yung paggagawa nila ng dike. So hanggang sa ngayon, inabutan ng ganito, wala. Wipe out lahat yun dyan kasi hindi agad natapos. So may kita mo dito sa aerial view, puro mga pabahay dito malapit sa Biaso ng Talisay. Maraming mga subdivision dito. Ayon na rin sa mga informant, itong area na to ay bawal na daw tayuin ng mga bahay. Meron kayo nakikita dito, mga gamit, mga ilang-ilang tinatayuan nila ulit. Yan ay temporary lang. Hanggang sa sila ay ready na, yan po ay alisin. At kung daw yung balak daw gagawin dito, lalawakin ulit itong area na to. Kung ganito lang kaliit yung river, mas papalawakin na yan. Siguro taasan na rin yung dike.
Tignan mo yung ano, mababaw. Malamang siguro matagal lang hindi na-dredge to. Mababaw yung tubig dyan, parang lakad ka dyan, siguro hanggang paa lang. Yan ang kalalim. Haba ng tubig. Dito. Mga ilang bahay pa nakatira. Dapat no build zone na to dito. Inaabot yung bahay oh. Natanong natin itong nakatira dito. More than 10 years na sila nakatira. Pero ngayon lang daw nilang naranasan itong ganitong matinding baha. Literal ngayon lang. Kasi dati, noong mga bagyo na nakaraan, hindi naman umaabot. Kita mo yung bubong ng bahay na yan. Umabot dyan yung level ng tubig. Grabe, ganyan kataas. Talagang kwanto, lampas tao na, lampas bahay pa. So ngayon, ang ginagawa nila dito, mukhang dito muna sila titira, inaayos sila. Ganito yung itsura ng bahay. Kita mo yung mga kahoy na yan, tubog lahat yan. Dito kasi, halo siya eh. Merong semento, may kahoy din. Itong flooring ng second floor. Pero ayon sa mga natanong ko, parang temporary muna dito sila. Kasi wala pa daw silang matinong matitirahan, tapos yung trabaho nila nandito. Kung tutuusin, itong area na to nila, talagang bawal na tang tirahan ulit. Yung kita mo yun, halos yung ibang kahoy dyan, nasira na lang din sa bagyo. Yan, ito yung second floor nila. Dito, literal, wala talaga. Nasa evacuation to sila lahat. Hanggang dito din tubig oh. Kaya lumambot yung kwan talaga dito. Pero ko lang na, okay pa yung mga kwan dito. Okay pa na lang ka. Matibay pa na. Grabe yung nangyari dito sa Cebu. Alam nyo ba na itong calamity na to, November nangyari. Pero bago nito, nung September 30, nagkaroon dito ng malakas na earthquake. Pero nandun sa Northern Cebu, no, yung magnitude tumabot ng 6.9. Nandun yung epicenter. Grabe, wasak. So ilang buwan na yung nakalipas, ito naman dito matindi kasi talagang maraming mga tirahan ang nawala. So dito siguro kung ayusin na, taasan itong dike tapos lawakan pa tong river, no, para mas mabilis yung flow ng tubig. Kulang din ang dredging, no, kasi ang babaw ng tubig. Oh. Pag ganyan kababaw yan, pag mataas yung tubig, wala. Dito dadaan sa mga kabayan talaga yan. So ito naman papuntang dagat na to, ang daming mga subdivision dito. Abangan natin kung ano yung next update, no? Sana hindi na siya tayuan at mabigyan ng maayos na tirahan yung mga nakatira dito. Yan naman yung request ng mga residente dito, yung maayos na tirahan para hindi na sila maapektado dito. Ito, lawakan na yan at mas gagawin ko na rin siguro to. I-improve yung ano, river.